Ang gusto ko po ay imbestigahan nyo. Pero wala na akong ibang malalapitan. Pagod na po ako. Wala na nga silang permit. Ang may problema itong Makati Express. Sa pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan. So, nagpadala kayo through Makati Express Cargo. Tama po ba? Galing sa ibang bansa, papunta dito sa Pilipinas. Ilan yung pinadala mo? Ilang boxes? yung pinadala ko po is 8 boxes. So, 8 boxes. Ilan ang dumating dito sa Pilipinas? Yung dumating po ay isa lang. Yung 5 ay nakapending dahil lang masyadong mahigpit na rin ang sitwasyon ngayon. So, in-update nila Ilan po ba, ma'am? 8 or 6 boxes? 8 boxes yung nakapending, 3 na yung nandito sa Pilipinas daw. So 5 na lang. According to update. Anong pa ba yung na-receive mo, ma'am? May dumating na ba sa'yo? Meron po, dumating sa akin. Ilan yung dumating sa inyo? Isa po, pero hindi na po yung original box. Hindi na yung original box. So, may problema ka dun sa mga boxes. Alright. So, ngayon, ma'am, anong dahilan kung bakit ka po lumapit sa amin ngayon? Pero wala na akong ibang malalapitan. Pagod na po ako. Ang gusto ko po ay imbestigahan nyo ang Makati Cargo, pati ang L98. Kasi marami na pong complaint. Okay. Aside sa pag-iimbestiga, gusto nyo din magawa ng paraan na makuha ang inyong mga boxes. Gusto ko makuha Tama po ang ba? boxes ko. So, ang nangyari, mukhang may problema itong Makati Express Cargo. Kung hindi ako nagkakamali, marami na din kaso itong umanay cargo na to. So, ilang taon mo inipon itong mga dapat ipapadala mo? Bali, yung sahod ko po ng October, November, Yes, ma'am. December. Gano'ng katagal? 1 taon? 2 taon? Halos 6 na 6 buwan? months po. Okay, so 6 months. Ngayon, ma'am, 6 months, and then ano-ano yung mga laman ng iyong mga Yung pong boxes? sa January 16, mga bago pong mga damit kasi kakasal yung anak kong Okay, panganay. so damit, ano Damit, grocery, Aha. mga canned goods, mga toiletries like yung mga shampoo, sabon, mga pasta, mga Nutella, tapos po may speaker na malaki, tapos may mga electronics sa... Okay, so may mga gadgets, groceries, meron po. damit, ano pa Opo. ba? Tapos po mga sapatos, gano'n. Okay, At so saka damit, mga gano'n, okay. blankets. Okay. So, marami pang iba na pakikinabangan sana ng iyong pamilya dito sa Pilipinas. Opo. Ngayon, sabi mo, may dumating na isang box. Opo. Ano ang nakita mo sa isang box? Maayos na kondisyon ba? Or sira-sira na? Basura? Ano ba nakita mo? Halos basura na po. Pero yun ang mga binili mo, pero basura na. Mostly po yun ang binili ko, pero winatak-watak na kumbaga. Sira-sira na siya. Yung ano na siya, not in a good condition. May Parang mga mancha na-tamper na, na. basa, tapos may mga nagkahawa-hawa. So, yun ma'am ang nangyari or sinapit ng iyong isang box na dumating sa iyo. Ngayon may hinahanap ka pang 7 or 6 na mga box na sana dumating. Una po, alam po natin, nasampahan na po natin ang kaso kasi ang kumpanyang ito noong May 29, 2026 for various violations ng ating CMTA. At sa pagkakaintindi po namin, meron pa pong, kumbaga, nung time na na-file po ito, meron pa po silang mga in-transit na po. At sa aking suspetsya, base sa mga airway bill na pinadala ng inyong staff po sa akin, pinacheck ko po ito po ay nasa ports pa po natin. Magkakaroon po ito ng problema dahil ni-revoke na po natin ang lisensya ng Makati Express na makapag-transact sa ating bureau. So, ito pong kanilang mga padalang ito, dapat unang-una, hindi na po nila ito tinanggap dahil nagkaroon po tayo ng suspension at show cause order noon pa pong October 21, last year pa po, 2025. Okay. At yung kanilang revocation of registration, January 22, 2026. Ganun pa man, sir, naintindihan po natin, tayo po ay nakikisimpatya sa ating kababayan, napakahirap po ng sakripisyo ng ating OFW. Personal po natin itong tutugunan, maaari po nating maimbitahan si Ma'am Filipina sa aking opisina. Aalamin po talaga natin ang sitwasyon ng kanilang mga padala, dahil ang problema po natin, Sir Carl, yung pong kanilang tracking number ay hindi po naman po yan nagbibigay kung saan po yung container number, Yeah. So kapag kailangan pa po natin siyang i-check sa ating sistema upang matiyak talaga natin kung nasaan po ang mga
container na ito. Pero sa akin pong pagtatansya, malaki po sa malamang ay nandito pa po sa port ang mga padalang ito dahil hindi po nila pwedeng mailabas dahil nga po na-revoke na po yung kanilang lisensya. Okay. So ang sinasabi niyo, sir, hindi na makapag-import or makapagpasok ng mga bagahe itong Makati Express Cargo. Tama po ba? Yan po sir, magiging technical po tayo ng kaunti, no? Kasi ang kumpanya pong tumatanggap mula sa ibang bansa, although Makati Express din po yung pangalan, ay hindi po saklaw ng ating jurisdiction, no? So hindi po natin ma-revoke yung kanilang lisensya sa ibang bansa, no? Ang sinasabi po natin, ang nasampahan po natin ng kaso ay yung Makati Express dito sa Pilipinas at yung lisensya po nilang mag-transact sa Bureau of Customs upang mag-clear po, no, ng mga ganitong importation, yun po yung na-revoke ng ating Commissioner Ariel Nepomuceno. So I think, sir, safe to say na din siguro na dapat talaga meron tayong pasabi sa mga tao or PSA or Public Service Announcement na Makati Express Cargo dapat hindi na tangkilikin ng mga Pilipino sa ibang bansa at hindi na dapat sila magpadala through this said carrier kasi hindi din sila makapagpasok ng maayos dahil ni-revoke na ng ating pamalaan or government itong kanilang license. Tama po ba? Sir Carl, no, just to be on the kumbaga legal side, no, para maproteksyon naman din ang bureau, ang pwede lang po talaga naming sabihin ay itong mga kumpanyang ito ay merong derogatory record sa Bureau of Customs. Okay. At ito namang mga kumpanyang, may listahan naman din po tayo ng mga kumpanyang wala pong derogatory record sa Bureau of Customs. Patuloy po ang ating ugnayan sa iba't ibang OFW agencies at organizations upang ma-disseminate po natin ang information ito dahil hindi po talaga katanggap-tanggap na ganito ang mangyayari sa ating mga OFWs. Okay. So siguro, sir, with that said, ano pong timeline natin, sir, possible na matrack itong bagahe ni ma'am? I think that's the number one concern niya. Yes, sir. Una, sir, kung maimbitahan po namin si ma'am, no, para po talagang makausap po namin siya dahil medyo naguguluhan po kami dun sa mga pinadala niyo pong materials, no, na may nag-update sa kanya na nasa warehouse na po. Ganung yung container po ay nasa port pa po, no. So baka po may nandoloko din sa kanya, no. Una po 'yon, no. Pangalawa po, patungkol po dito sa next batch po, no, na na-abandon na rin po nitong Makati Express. May pagdadaanan pa po kasi itong proseso, although we are in close coordination with DMW upang mabilis po yung proseso ng pagdodonate sa kanila at paglalabas po ng mga balikbayan boxes upang mahatid po sa ating mga OFWs. Okay. Alright, sir. With that said, no, i-endorse namin itong si ma'am sa inyo para makuha nyo lahat ng detalye, maimbestigahan nyo at matrack nyo ang kanyang mga boxes na hopefully sana in good condition pa. So with that said, Attorney Chris, maraming salamat po sa inyo. Aasa po kami sa inyong aksyon. Maraming salamat po, sir. At siguro bilang huli, you have my permission. Pwede niyo po bigay yung personal kong number kay ma'am upang diretso niya po ako makausap patungkol po sa problemang ito. Alright. Thank you so much, sir. Thank you so much. Alright, so Business Permit and Licensing Office ng Amadeo Cavite, meron din tayong statement galing dito sa kanila. Ngayon, nakausap naman ng staff ng Pambansang Sumbungan Bitag ang Officer in Charge ng Business Permit and Licensing Office ng Amadeo Cavite na si Maynard Ambion. Ayon sa kanya, marami na rin daw silang natatanggap na reklamo laban dito sa Makati Express Cargo. Samantala, hindi raw nila kilala ang L98 Amadeo Warehouse na tinutukoy ng nagrereklamo na si Filipina. Ngunit ang Makati Express Cargo ay may permit at rehistrado sa kanilang opisina. Nakikipag-ugnayan sila sa Department of Trade and Industry o DTI para sa mga reklamo ng mga OFW. Nagkaroon din daw ng inspeksyon ang Cavite Amadeo BPLO sa Makati Express Cargo habang nagsasagawa raw sila ng inspeksyon. May iba pa silang nakitang violations katulad ng failure to properly segregate solid waste. Yan ang yung sinasabi natin na minsan tampered o may mga problema ang kanilang mga bagahe. Illegal dumping of solid waste na may nakita din sila. So mukhang hindi ata kaakit-akit itong umano'y warehouse nila. Bukas din daw ang kanilang opisina para sa mga OFW na nagrereklamo tungkol sa kanilang mga balikbayan box. Now, nakita natin gaano talaga katigas ang ulo ng Makati Express Cargo na wala na nga silang permit dito sa Bureau of Customs. Abay, nagpipilit pa rin sila magkuha ng mga bagahe na dadalhin dito. Abay, mukhang may problema itong Makati Express Cargo. Well, siguro with that said, maganda din nasabihan natin itong BPLO na talagang nirevoke na din ng BOC. So mukhang magkakaroon na din itong problema in terms of the Business Licensing Office. Ako naman nagpapasalamat na lumapit kayo dito. E naasa din tayo sa aksyon ng Bureau of Customs. Nagkakaroon ako ng pag-asa na lumilinaw na yung aking suliranin. Hindi lang po ako, pati yung mga OFW na nabiktima nito. Alright. Okay, so with that said, ma'am, maraming salamat Thank po. you po, sir.
pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan.